Isang bansa, isang barangay, sumammer ng sabay-sabay. Barangay FM 97.5 forever, kabarangay. Ayan na nga, 1:15 in the afternoon. Naks, magkakasama na naman po tayo mga kapuso, mga kabarangay. Siyempre, ngayong araw ng Sabado, ngayon po ay April 27, 2024. Sa mga kabarangay natin, pag-uusapan natin yung problema ng kapuso natin na si Ashley. Eto na nga, sa mga kabarangay natin dyan, pwede po kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice, ng inyong mga opinion para makatulong sa kabarangay natin na si Ashley. Ayan. Sa mga kabarangay natin, pwede po kayo mag-text sa ating text line 0950-7381028, mga kapuso, mga kabarangay. Again, that's 0950-7381028. Pwede nyo rin po ako i-message, mga kapuso, dahil naka-live po tayo ngayon. Barangay FM 97.5 Palawan, at sa akin po, Mama Donna 975. Ayan, sa mga kabarangay natin, naka-live tayo. Kaya pwede po kayo magbigay ng inyong mga pabidang advice sa ating comment section, or pwede nyo rin po ko i-message sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Ayan na nga, sa mga kabarangay natin. Hindi ko lang alam kung marami yung mga kapuso natin na makaka-relate sa ganito, no? Pero I know for sure na marami yung mga kabarangay natin na sa sobrang kabaitan na pinapakita nila, natitake for granted na, di ba? Na naaabuso na yung sobrang kabaitan na ipinapakita at na sobrang tulong na ibinibigay nila sa isang tao, di ba? So sa mga kabarangay natin, welcome po sa programang Talk to Mama. Again, i-message niyo po ang inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-7381028. Sa akin po, Mama Donna 975. At pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan. Pag-uusapan natin yung problema ng kapuso natin si Ashley sa programang Talk to Mama. Walang masama sa pagiging sobrang mabait at mapagbigay. Pero paano kung nasanay na lang yung mga taong nasa paligid mo na umasa na lang sa'yo? Kailan ba dapat limitahan ang pagtulong? Dear Mama Donna, totoo ang napakapalad ko sa pagkakaroon ng live-in partner na sobrang mabait, maunawain at higit sa lahat, sobrang totoo rin lahat ng sobra ay masama. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ashley. 28 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Puerto. Mama Donna, meron po akong ka-live-in partner. Tago natin sa pangalang Chris. 42 years old at 9 years na po kami sa aming relasyon. Pero wala pa po kaming anak. Naibibigay niya lahat ng pangangailangan ko at inaalagaan niya ako ng tama. Subalit, may isang bagay lang po ako na hindi nagugustuhan sa kanya, at yon ay ang kanyang sobrang kabaitan. To the point na tinitake advantage na siya ng ibang tao at maging ng kanyang pamilya. Yung tipong basta lang meron sila kahit wala nang matira sa kanya. Kaya hanggang ngayon wala pa rin po kaming naiipon kasi sobrang bait niya. Tapos kapag naman pinagsasabihan ko siya ay palagi niyang sinasabi na pera lang yan, kikitain naman yan ulit . Nung una po ay ayos lang sa akin kasi masarap naman talaga sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Pero kalaunan nung siya naman ay nangailangan, wala namang tumulong sa kanya. Ngayon, Mama Donna, nangangailangan ng pera yung nanay niyang nang scam sa kanya ng pera dati. Gusto niya pong tulungan ulit. Sa akin po, walang problema yun kasi nanay niya naman yun. Pero sana na may isipin niya din yung kanyang sarili kasi tumatanda na rin po siya. Ilang beses ko na siyang kinausap pero hindi siya nakikinig sa akin. Ang sabi niya pa,
ginagawa niya raw yon kasi gusto niyang tulungan yung kapwa niya, pati na rin yung family niya. Minsan, dumadating kami sa punto na sinasabihan ko na siya na kung hindi ka patapos sa obligasyon mo sa pamilya mo, most especially sa mga kapatid mo na may kanya-kanya na rin namang pamilya, doon ka na lang muna sa kanila. Sila na lang yung i-prioritize mo. Mama Donna, hindi ako nagagalit sa sobrang tulong. Ang ikinakagalit ko lang ay sobrang bait niya to the point na nati-take for granted na yung kabaitan na meron siya. Maraming salamat po sa inyo at sana mabigyan niyo po ako ng payo. Ako si Ashley, ang inyong kabarangay. Isang bansa, isang barangay, sumammer ng sabay-sabay. 1:23 in the afternoon. Welcome back sa ating programang Talk to Mama. At eto na nga, pinag-uusapan natin yung problema ng kabarangay natin na si Ashley. Sabi niya, Mama Donna, kailan ba dapat limitahan yung pagtulong? Sabi niya kasi wala namang masama sa pagiging sobrang mabait at mapagbigay, pero paano kung nasanay na yung mga taong nasa paligid mo na umasa na lang sa'yo, diba? So sabi niya, mga kapuso, mga kabarangay, kwento ko lang ng very light itong problema ng kabarangay natin na si Ashley. Sabi niya, meron siyang ka-live-in partner, si Chris, 42 years old, si Ashley ay 28. 9 years na sila na nasa relasyon, pero wala pa silang anak. So sabi niya, Mama Donna, sa pagiging ka-live-in partner, sa pagiging husband, wala akong problema dito kay Chris. Ang problema lang, sobrang bait to the point na naaabuso na yung kabaitan niya. Sabi niya, minsan na siyang na-scam nung nanay niya daw. Tapos ngayon, humihingi ulit ng tulong na pera itong nanay niya. So sabi niya, sa akin wala namang problema kasi nanay niya naman yun. Pero ang problema, Mama Donna, hanggang ngayon, tinutulungan niya pa rin yung mga kapatid niya na may kanya-kanya ng mga pamilya. Sabi niya, sobrang bait daw nitong ka-live-in partner niya na si Chris. At ang palagi daw sinasabi, pera lang naman yan. Kikitain pa natin yan. Ay, nagiging word ko din to. Aywan ko, ito rin yung yung parang pera lang yan. Sige lang, kikitain din naman natin. At least, 'di ba, kung may nangailangan man or kung may nabili man tayo na para, kung hindi man para sa atin pero para sa iba, at least napasaya natin sila, 'di ba? Minsan ko na ring naging mindset yung ganito, yung pera lang naman 'yan, pero matatauhan ka kapag ikaw na yung nangailangan tapos walang naandyan para sa iyo. Oo. So sabi niya, ngayon Mama Donna, nangangailangan ng pera yung nanay niya na minsan nang nang-scam sa kanya. Gusto niya pong tulungan ulit. Sa akin, walang problema yon kasi nanay niya naman. Ang problema, sana naman, unahin niya po yung sarili niya. Kasi mga kapuso, mga kabarangay, ang point dito ni Ashley, no, tumatanda na si Chris. So hanggang ngayon, 9 years na silang nagsasama pero wala pa rin silang ipon, 'di ba? So sabi niya, Mama Donna, ilang beses ko na siyang kinausap pero hindi siya nakikinig sa akin. Ginagawa niya raw yun kasi gusto niya na makatulong sa kapwa, especially dun sa family niya. Minsan, sabi niya, dumating na po kami sa punto na sinabihan ko siya. Kung hindi ka patapos sa obligasyon mo sa pamilya mo, most especially sa mga kapatid mo, na may mga sarili ng pamilya, doon ka na muna sa kanila. Sila na lang muna yung i-prioritize mo, di ba? Pero naiintindihan ko si Ashley, mga kapuso, mga kabarangay, no, to the point na, oo nga, kung hindi ka pa tapos sa responsibilidad mo sa pamilya mo, di dyan ka na lang muna. Di ba? Kasi may mga asawa na, may pamilya na yung mga kapatid mo, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin yung tumutulong sa kanila para lang i-build yung family na meron sila. Di ba? Parang, kaya ka nga nagkaroon ng pamilya, ibig sabihin, kaya mo na bumuhay ng mga anak kasama nung pamilya na meron ka, 'di ba? So sa mga kabarangay natin, payuhan natin kung ano yung magandang gawin ni Ashley dito sa ka-live-in partner niya. Though wala namang masama talaga sa pagtulong. Kasi sabi nga, hindi tayo pwedeng tumulong na tayo mismo nangangailangan din, 'di ba? Hindi natin pwedeng ibigay yung mga bagay na wala tayo, na hindi natin kaya, di ba? So sa mga kabarangay natin, dyan ako, bigyan po natin ng pabidang advice. Magandang usapin tong problema ni Ashley, ha, in fairness, kasi marami tayong mga kabarangay talaga na sobrang bait and take for granted ng mga mapang-abusong tao, di ba? Kaya ang tendency nun, ubus na sila,
Tapos, yung mga tao na nagtitake for granted sa kanila, nakaasa, nakasandal sa kanila. Tapos sila, pagod na pagod. Diba? Sa bigat ng mga nakasandal. So, sa mga kabarangay natin, text lang po ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950-7381028. Pwedeng pa rin nyo po ako i-message. Naka-live tayo, Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Dito lang syempre sa programang Talk to Mama kasama si Mama Donna. Isang bansa, isang barangay sumammer ng sabay-sabay. 1:42 ng hapon. Kasama pa rin po si Mama Donna sa programang Talk to Mama. At ayan na nga pinag-uusapan natin, no, yung problema na galing sa ating Facebook fan page na ipinadala ni Ashley sa mga kabarangay natin na napagdaanan yung ganitong problema, mga kapuso, mga kabarangay, na kung ano ba ang ginawa nyong solusyon. Sa mga kabarangay natin, pwede po kayo mag-message sa ating text line 0950-7381028. At syempre pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan. At sa akin po, Mama Donna 975. Hello to Jovel Josani, tama ba? Sabi niya, good afternoon Mama Donna, currently listening mula sa Barangay San Manuel. Sabi niya, Mama Donna, sobrang nakarelate po ako dito. Maganda nga naman ang maging matulungin sa kapwa. Pero minsan, sa sobrang bait natin, sige tayo ng sige sa mga taong nangangailangan. Okay. Sabi niya, dahil ayaw nating may magtampo o magalit sa atin. Pero, ang hindi natin alam, kakasige natin, naibigay na pala natin lahat-lahat. Wala nang natira para sa sarili natin. Ayun na nga. Sabi niya, ang masaklap sa lahat ng mga natulungan natin, wala man lang tumulong sa atin pabalik kapag tayo naman yung nangailangan. Sabi niya, hindi masama ang tumulong, pero minsan, kailangan din nating magtira para sa sarili natin. Stop thinking that because of your kind gestures, they will eventually like you back. Yes, correct, di ba? Yung parang kahit anong sobrang pakita mo ng kabaitan, kahit gaano ka pa sobrang kabait, hindi mo naman mapiplease lahat ng tao. And wag tayo mag-expect na ganun din yung gagawin nila sa atin, di ba? Sabi niya, this is why most people with genuine hearts are being taken for granted. Yes, correct. Indeed, di ba? Sabi niya, this is where most heartbreaks happen. They are abused because they will always understand, they will always forgive, and they will always still be there no matter what at the end of the day. Sabi niya, in reality, no matter how many good things you do for them, how many late nights you spend talking to them, how many sacrifices you are willing to spend for them, if they don't feel the same way, they don't see you the way you see them. Okay, then it's all useless. Sabi niya, hindi po masama ang tumulong sa kanya ang masama ay naging insensitive o nadidisensited na yung mga saloobin. Okay. Pero parang okay lang pala kay ganito na humingi ng tulong. Hindi naman siya nagrereklamo. Okay, papasok po ang iyong pang-aabuso. At tapos, at the end of the day, kapag hindi po nabigyan, masama ang ugali. Ayun na nga. Sabi niya, payo ko lang tulungan natin yung mga taong deserving at gusto ring makatulong sa kapwa. And pray for them instead of... Asa na yun? Nawala na. Okay, hello na lang sa'yo dyan. Magandang hapon and happy listening. Hanapin natin ulit yung message mo, ha. Shout out sa mga Marian's Pizza. Sana mapansin, Mama Donna. Hello to Jude. Ayan, good afternoon sa iyo dyan and happy listening. At sa mga kabarangay natin na nakatune in pa rin sa atin ngayon, tuloy-tuloy lang po ang inyong pagbibigay ng mga mensahe, especially sa ating text line 0950-7381028. Nawala bigla yung natin, nag-loading ata siya. Ayan, balikan natin yan later sa Mama Donna 975. And syempre pwede rin sa Barangay FM 97.5 Palawan. Mga kapuso, mga kabarangay, tuloy-tuloy tayo, kasama pa rin si Mama Donna. Keep on texting po sa ating text line 0950-7381028. Kasama muna natin yung hapon, Regine Velasquez Alcacid.
pangako. Ayan, shout out sa mga kabarangay natin dyan na nangako. Good afternoon! Isang bansa, isang barangay sumammer ng sabay-sabay, 1:54 in the afternoon. Kasama pa rin si Mama Donna at pinag-uusapan pa rin natin, no, yung problema ng kabarangay natin na si Ashley. Sa mga kabarangay natin dyan na napagdaanan yung ganitong problema, ang dami ko mga nababasa sa ating comment section sa Mama Donna 975 na marami atang nakarelate. Naku, nakakaloka. Marami talaga, ibig sabihin, patunay yan na maraming mababait sa mundo na natitake for granted, diba? Sa mga kabarangay natin dyan, basahin natin. Ito na rin pala yung kanina. Okay, hello nga pala dyan kay Erlinda Mipa. Good afternoon po. At sa lahat ng mga kabarangay natin na nakatune in sa atin ngayon, ayan, isang masayang hapon sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Sa mga kabarangay natin, keep on texting po ng ating mga pabidang advice para sa kapuso natin na si Ashley. Text lang sa ating text line 0950-738-1028. Pwede nyo po akong i-message Mama Donna 975. Sabi dito sa ating text line, Mama Donna para sa sender, palitan niya na lang yung asawa niya, okay, ng taong mabait pero medyo bastos. Si Peter po ito, thank you. Hello sa iyo dyan. Wala naman kaming nakuhang maayos dito sa iyo eh. Mama Donna, pabati naman yung makulit na si Lauren Faith. Sama lang ng sama sa van. Pati sa asawa ko na gwapo. Thank you. Hello sa inyo dyan, magandang hapon and happy listening. At syempre sa mga kabarangay natin, and meron dito mahaba. Basahin natin yan sa ating pagbabalik. Keep on texting at magbigay po ng inyong mga pabidang advice. Again, text line natin 0950-738-1028. I-message nyo ko, Mama Donna 975. And sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. Mga kapuso, mga kabarangay, send lang ng inyong mga pabidang advice. Ngayon, sasamahan muna tayo. Here's one from Renz Verano. Kahit konting pagtingin. Kahit konting pagtingin, basta galing tayo, sige, ha? Nag-arte pa. Good afternoon, kapuso. Isang bansa, isang barangay, sumammer ng sabay-sabay. Barangay FM 97.5 forever, kabarangay. Good afternoon sa lahat ng mga kabarangay nating nakatune in pa rin sa atin ngayon. Ako, napakainit na hapon po ng Sabado sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. At syempre pinag-uusapan pa rin natin yung problema ng kapuso ng kabarangay natin na si Ashley. Nako naman, mukhang maraming nakarelate na mga kapuso natin sa kanyang problemang pinagdadaanan. Sabi dito, okay, mamaya na naglo-loading pa tayo sa sa ating Messenger. Yan. Hanapin niyo lang po Mama Donna 975. Sa text line tayo, sabi ni 466, kung hindi man siya nagkukulang sa'yo ng obligasyon, lalo na sa pinansyal na pangangailangan yung dalawa, yung magulang hindi natin pwedeng tanggihan or pabayaan sa mga pangangailangan nila. Ayan. Sabi niya, tumulong ayon sa kakayahan. At kung ang mga kapatid ay may mga pamilya na at humingi sa ito ng tulong again, tumulong sa kaya lamang. Okay. Sabi niya, kung wala ka talaga, pakainin ito at kung may sobra ka, bigyan ng pamasahe. Sabi niya, hindi masama ang tumulong kung ito nga ay sobra sa pangangailangan mo. Yes, hindi masama ang tumulong, basta meron ka rin, di ba? May matitira pa para sa'yo. Ang problema daw dito sa ka-live-in ni Ashley, lahat itinulong na to the point na wala nang natira para sa kanila, di ba? Sabi niya, Mama Donna, wala nga kaming ipon eh. Sabi niya, yung sinasabi mong scam ng nanay, parang ang sakit naman bilang anak na sabihan yung nanay ko na scam. Kung nanay mo kaya yung sabihan ng scam. Okay, sabi niya, siguro naman normal sa ating mga magulang na magsabing babayaran ka pero hindi ka nabayaran. Feeling ko hindi mo gusto yung nanay niya para sabihan mo ng scam. Ayan, mga kapuso, mga kabarangay, hindi rin kasi niya na-elaborate kung paano niya ba nasabi na scam yung asawa niya nung nanay nito, 'di ba? So hindi natin alam yung hidden story, 'di ba? Yung story behind that word na scam. Sabi niya, pero naman pera naman ata ng anak yung nagamit niya, hindi mo pera, 'di ba? Pasensya na, pero kung ako yung guy, tatawagin mong scam yung nanay ko, mag-aaway tayo. Sabi niya, sorry hindi ako makamove on sa word na scam ang nanay niya. Okay, thank you. Hello sa dyan, 466, magandang hapon. Ayan na nga, hindi kasi natin alam yung story behind that word na scam. Kaya niya nasabi na
na-scam nung anak yung kanyang nanay, di ba? So, sa mga kabarangay natin dyan, tuloy-tuloy po tayo. Bigay lang kayo ng inyong mga pabidang advice sa ating text line 0950 7381028. Sa ating Facebook, Barangay FM 97.5 Palawan. And sa akin, Mama Donna 975. Good PM, Mama Donna. Pabati lang po yung mga tropa ko dyan sa Rural Agriculture Center, Barangay Mangingisda. Okay, hello po sa inyo dyan. Magandang hapon and happy listening. Ayan, thank you sa inyong pakikinig. At sa lahat ng mga kabarangay natin na naka-tune in pa rin sa atin ngayon, naka-shoutout. Oy, shoutout nga pala dyan kay Ate Bads. Hindi pa rin daw naliligo. Ate Bads, ligo na. Mainit na. Sabihin niya na naman sa akin. Sabihin niya na naman, sa sunod, pag ipa-shoutout ako ni Papa, huwag mo basahin na. Don't read it. Hello sa inyo, Ate Bads. Ligo na ikaw, init na. And kay Kuya Ping, kay Ate Jing, hello sa inyo dyan. Tita Ida, Uncle Adel, kay Shandel, kay Dada, kay Kambal, kay Kuya Mitong. Ayan. Shoutout sa inyo dyan, magandang hapon. Sa mga kabarangay natin na tuloy-tuloy lang po mga kapuso, mga kabarangay, yung pagbibigay ng inyong mga pabidang advice. Sabi pa dito, meron tayo dito sa ating Facebook. O, hello nga pala kay Ma'am Donna Earl. Ayan, magandang hapon sa iyo dyan and happy listening. Happy watching, nanonood siya sa ating Facebook Live. Sabi dito, pahabol lang Mama Donna, payo ko lang sa mga taong hindi na pagbigyan. Huwag po nating husgahan yung mga taong natatanggihan tayo sa mga bagay na hinihiram o hinihingi nyo. Hindi madamot yung tawag doon o mayabang yung tawag sa kanila. Sadyang natuto lang sila sa mga taong minsang pinagsamantalahan yung kabutihan nila. Kindness and support are valuable gifts that should never be taken for granted. Yes, correct. Tama. Hello to Annalyn Umenta. Ingat ka po sa biyahe mo. Puntang Kuyo. Sinong po mag-iingat? Hindi po ako aalis. Charot lang. Hello po sa inyo dyan. Magandang hapon. Mga po sa mga kabarangay, tuloy-tuloy tayo 2:13 ng hapon. Kasama pa rin si Mama Donna. Dito pa rin syempre sa programang Talk to Mama. Isang bansa, isang barangay, sumammer ng sabay-sabay. Barangay FM 97.5 forever, kabarangay. Good afternoon sa lahat ng mga kabarangay nating nakatune-in pa rin sa atin ngayon. Hello to Madam Alendi Maanto. Sabi niya, Mama Donna, pa-shoutout po sa mga kasama ko sa Aiko Bigasan. And dyan sa bahay sa boss namin, nakikinig sila habang busy sa mga ginagawa nila. Okay, hello po sa inyo dyan. Magandang hapon sa mga taga Aiko Bigasan. Good afternoon. And kay Jude, sabi niya, Mama Donna, pa-shoutout yung mga natutulog kay Rodel Perez, kay John Lee, tama ba? Ain and Marvin June Mark at kay Jennifer tsaka kay Zyril. Okay, hello sa inyo dyan. And kay Dodong Usabel, sabi niya, Mama Donna, na-miss ko yung boses nyo. Yes. To Kaiser Timothy, Mama Donna, magandang hapon, pa-request ng song Maria Clara. Thank you. Hello sa inyo dyan. Magandang afternoon. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin na nakatune in pa rin sa atin ngayon. Ayan, magandang afternoon sa inyo dyan mga kapuso, mga kabarangay. At syempre sa mga kabarangay natin, sabi dito sa ating hello to Jovel Jusani, tama ba? Ayan, nabasa na po natin to kanina sa ating Facebook Live yung inyong pabidang advice. Sabi dito, magandang hapon Mama Donna, tama po na walang masama sa pagtulong. Pero nagiging masama yon kapag yung tinulungan mo hindi marunong tumulong at puro hingi na lang. Pabati lang daw Mama Donna, nakikinig sa yung anak ko at yung apo. Okay, si Cristel and Tubel. Hello sa inyo dyan, magandang hapon. Tama din talaga mga kapuso, mga kabarangay, di ba? Wala naman talagang masama sa walang masama sa pagtulong, 'di ba? As long as kaya mong tumulong, walang masama doon. Ang masama, nagiging masama lang yung pagtulong kapag may naaagrabyado ka na ibang tao, 'di ba? Sabi dito, mainit na hapon Mama Donna, pabida lang po yung dalawang pinsan ko, si Victor Andrada, si Gary Remo na always naka-tune in, pa-play ng song na Stitches and Burn. Thank you. Hello to Daryl Ismael. Good afternoon and happy watching. At syempre sa mga kabarangay natin na meron ata tayo sa ating Facebook Live. Hello nga pala dyan kay Joel Adelion. Mama Donna, pabati naman po sa Aliva Beach. Always nakikinig sa'yo. Okay, from, naka-tune in
It's me, Patrick. Si Patrick ka pala. Okay. Hello sa iyo dyan. Magandang hapon and happy listening. Sa mga kabarangay natin, anak, magbigay lang po kayo ng inyong mga pabidang advice. Punta tayo dito sa ating text line. Mama Donna, pa-shoutout lang kay Ian Hagmis na broken po ngayon. Pakisabi, wag nang malungkot. Pwede ba yun? Naiiwasan ba natin na wag maging malungkot kapag broken-hearted tayo? Mama Donna, magandang hapon. Ang pagtulong ay nakadepende sa taong tinutulungan. Kung family naman, ang tutulungan wala naman sigurong masama dun sa asawa ng sender. Pero kung may anak na sila at hindi na naibibigay yung pangangailangan nila, wala pa po silang anak, kapuso. Tuloy ko. At kung may anak na sila at hindi naman naibibigay yung pangangailangan nila ng anak niya, iyon na po ang masama. Kasi tama din yung sinabi niya na kung hindi ka patapos sa responsibilidad mo, doon ka na lang muna sa pamilya mo. Okay? Pabati lang po, Mama Donna. Okay, hello po sa inyo dyan. 658, magandang hapon and happy listening. Ayun na nga yun yung sinabi niya sa atin kanina, mga kapuso, mga kabarangay, na sinabihan niya raw na kung hindi ka patapos sa responsibilidad mo, then doon ka na muna sa family mo, diba? Tama din naman kasi kung meron pang mga nakaasa sa atin, hindi naman natin sila pwedeng bitawan na agad-agad. Especially yung mga parents natin, di ba? Kung nakaasa sila sa atin, hindi natin sila pwedeng bitawan. Kahit na meron na tayong kanya-kanyang pamilya, responsibilidad pa rin natin sila, di ba? Sa mga kabarangay natin, 5:25 in the afternoon, keep on texting sa ating text line 0950-738-1028 sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Para sa mga Isang bansa, isang barangay, sumammer ng sabay-sabay. Brown Man Revival para sa mga kabarangay nating Bini-Bini. Ay, sana all. Ay, sa mga kabarangay natin, ako 2:44 in the afternoon, final stretch, huling kembot. Huling kending na po ni Mama Donna dito sa programang Talk to Mama sa mga kabarangay natin dyan. Sabi dito, mainit na hapon, Mama Donna, ang masasabi ko lang po para sa sender. Wala pong kaso ang tumulong yung partner niya sa mga magulang. Okay naman po na tumutulong sa magulang kasi yung mga magulang natin, kahit sabihing may pamilya pa tayo, pag nangailangan yung magulang natin ng tulong, tulungan natin. Yes, I agree. And sabi niya kahit sabihing may pamilya na tayo, okay lang naman na mag-abot ng tulong sa mga magulang. Sa makakaya lang natin. Yung kaso lang doon, yung mga kapatid niya. Ito na nga. Okay, yung mga kapatid niya na may kanya-kanya ng pamilya. Kasi Mama Donna, bumuo sila ng pamilya. Tapos aasa pa dun sa partner niya. Kasi kapag nagpamilya na, dapat kaya na nilang suportahan yung pangangailangan ng pamilya nila. Tama, di ba? Kaya ka nga bumuo ng pamilya to settle na ibig sabihin, yung binubuo mong pamilya, kaya mo nang maging haligi na ikaw na mismo yung magpo-provide ng mga needs na kailangan ng family na meron ka, di ba? And hindi naman ibig sabihin na porket meron ng kanya-kanyang pamilya, hindi na kayo tutulong sa magulang, 'di ba? Lahat ng magkakapatid dapat tumutulong pa rin kasi responsibilidad pa rin natin yung mga parents natin, 'di ba? Hindi man porket may asawa ka na, ipapabayaan mo na yung magulang mo. Okay lang 'yun yung pagtulong sa parents, pero yung pagtulong dun sa kapatid na meron ng mga pamilya, siguro yung pagtulong na minsan lang, 'di ba? Pwede pa 'yon. At yung pagtulong na kaya mo naman din na tumulong at meron kang maitutulong. Pero yung to the point na ubos ka na halos ikaw na rin yung bumuhay dun sa pamilya ng mga kapatid mo, parang hindi na rin ata maganda 'yon, 'di ba? Sabi niya, Mama Donna, pa-shoutout sa family ko, sa Bautista family. Sa papa ko and sa pamangkin ko na si Makoy nakaupo. Okay, 2 bagets kay Monique and kay Mona natulog. Yun lang po, Mama Donna. Thank you and God bless. Thank you to Madam Sally Bautista. Ang ganda ng iyong ng iyong pabidang advice. Hello to Brendaline Balutan. Mama Donna, pabati sa Barangay Santa Monica. Naghihintay ng customer. Tsaka pabati lang pala yung asawa ko dyan sa Irawan na naman daw ngayon. Okay. Hello sa inyo dyan. Magandang afternoon. Ba't parang nagagalit ang person? Oy, hello nga pala, happy birthday. Pinapabati ni Madam Joanne na magaling mag-aserehe. Sabi niya matatalo daw siya sa pantropiko pero sa aserehe hindi.
Bantay ka sa akin, naabangan ko yan. Pabati lang daw si Mitch ng happy birthday. Oo nga! Happy birthday sa juniora ni Mami kay Michelle Batong Bakal. Ayan. Happy birthday, Mitch. Sana ay marami pang birthday ang dumating at sana ay mas lalo ka pang i-bless ni Lord. Ayan. Happy birthday. At syempre sa mga kabarangay natin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, kay Yuri, sa apo ni Mami, happy birthday din. And syempre hello din dyan kay Mami Marlene Batong Bakal, kay Madam Jo, kay Baby Andeng, sa team bahay sa inyong lahat. Daddy Ching, magandang hapon po. Sama ng Lolits Bulalohan, Tapsi Logan. Shout out sa inyong lahat dyan. And happy birthday din kay Ate Ems Aluot. Ayan, pinapabati ni Kuya Ping Sibuya. Happy birthday kay Ate Ems Aluot. Ayan. Sa mga kabarangay natin na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan. Sabi ni Madam Jo, hindi raw siya magsayaw kapag hindi lasing. So Michelle, alam mo na. Alam mo na yung gagawin kay Madam Jo, ha? Kailangan mapaaserehin natin yan. Okay, sabi dito Mama Donna, pabati lang po yung gwapo na si Brutocol na nagwawalis. Wow, grabe yung pagwawalis. 2:00. Grabe ka init. Si Sir Rhea. Sabi dito Mama Donna, pa-play ng song na Magbalik. Okay, hello sa iyo dyan, magandang hapon. Basa pa tayo ng mga pabidang advice. Mama Donna, magandang hapon para po sa akin. Hindi naman talaga masama ang pagtulong. Basta yung tinutulungan mo, kaya ka ring tulungan at may naiiwan para sa sarili mo at sa pamilya mo. Pabati lang po, nakikinig sa'yo si Joven. Okay, hello kay Joven, magandang hapon and happy listening. At syempre sa lahat po ng mga kabarangay natin na nakikinig pa rin sa atin ngayon. Ayan, magandang afternoon sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. At syempre sa lahat ng mga kabarangay natin na nagbigay ng kanilang mga pabidang advice, thank you so much. Punta muna pala tayo sa meron dito. Hello to Heidi. Sabi niya, Mama Donna, pa-shoutout from AdPlus Printing, si LG Idgel. Tama ba? Lagi po kami nakikinig dito. Thank you! And kay Vince, Mama Donna, pabati lang po kami sa San Jose. Lagi nakatune in sa inyo. And pa-shoutout kay Teacher Karen Joy from Antopalacoy Vlogs. Okay, ng Puerto Princesa City. Hello sa inyo, good afternoon. Mama Donna, pabati lang po sa Green Meadow Subdivision. Lagi nakikinig sa Barangay FM. Thank you so much sa lahat ng mga kabarangay natin na walang sawang nakikinig sa Barangay FM. I-check ko lang po mga kapuso, mga kabarangay, yung ating Facebook, Mama Donna 975. Ayan, para mabasa natin lahat. Mama Donna 975. Para mabasa natin lahat ng inyong mga pabidang advice. Kasi sayang naman yung effort ng mga kabarangay natin, di ba? Ayan, shoutout nga pala dyan kay Vince. Sabi niya, Mama Donna, pa-shoutout sa San Jose. Lagi po nakatune in. Shoutout kay Teacher Karen. Ito na rin. Okay, Mama Donna, pabati ng happy birthday kay Don Acobera. Lagi po nakikinig sa programa nyo. Hello to Gerald Kaabay. Ayan, magandang hapon po and happy listening sa inyo dyan. At sa lahat ng mga kabarangay natin na nanunood pa rin sa ating Facebook Live, thank you po sa pagsama kay Mama Donna. Ayan, para sa mga kabarangay natin and para kay Ashley. Ito na nga. Ay, wait lang, may bagong pasok tayo ng pabidang advice. Mama Donna, para kay Ashley, kung hindi na naibibigay sa'yo ng kapartner mo yung pinansyal at yung suporta na kailangan mo, doon mo na siya pagbawalan na tumulong. At saka dapat may ipon kayo para sa magiging anak nyo kung wala pa. Sabihin mo sa kanya na pwede siyang tumulong, basta lang may natitira pa rin para sa inyo, 'di ba? Pero kung wala na, hindi naman pwedeng tumulong ng wala ka ring maitutulong, lalo na pinansyal, at walang naiiwan sa'yo. Salamat, Mama Donna. Thank you, 247. Magandang hapon and happy listening. Tama din talaga yung mga kabarangay natin, di ba? And ako, Ashley, ang masasabi ko lang, meron ka naman din talagang point doon sa pagsabi mo na kung ang priority mo pa sa ngayon ang family mo, lalot yung mga kapatid mo, di ba? Siguro, sa kanila ka na lang muna mag-focus, di ba? Tama din naman para at least ma-realize niya na, oo nga, meron na akong kapartner na dapat,
yun na yung magiging kasama ko dun sa mga decisions na gagawin ko. And Ashley, yung pagtulong dun sa parents niya, siguro, for me, wala ako nakikitang problema dun sa pagtulong sa parents eh. Katulad din ng sinabi mo, di ba, na wala namang problema Mama Donna na tumutulong siya dun sa parents niya eh. Yes, wala naman talagang problema, lalo na parents natin yan eh. Wala nang ibang lalapitan yan, wala nang ibang dapat tumulong dyan, kundi yung mga anak. Pero yung sa akin lang, yung pagtulong dun sa mga kapatid na meron ng kanya-kanyang pamilya and to the point na sinabi mo na wala nang natitira para sa inyong dalawa, eh yun yung medyo hindi na maganda at talagang tama yung sinabi mo na natitake for granted na yung kabaitan, di ba? So para sa akin siguro ang gawin mo kausapin mo yung asawa mo na yan, di ba? Kausapin mo yung ka-live-in partner mo na si Chris kasi nasa tamang edad na rin naman siya, di ba? Sabihin mo na kailangan yung mag-ipon kasi hindi naman porket magka-live-in kayo at walang bata, okay na lang na wala kayong ipon, di ba? Paano na lang kapag kayo na yung nangailangan? Paano na lang kapag nagkaroon ng emergency, di ba? Na kung siya lang yung tumutulong dun sa pamilya, paano kapag siya na yung nangailangan? Katulad ng sinabi mo, walang tumutulong, di ba? So para sa akin, mahalaga na may ipon kayo, di ba? Kahit na wala pa kayong anak, mahalaga pa rin na may ipon kayo kasi if ever man na dumating na yung baby na para sa inyo, 'di ba? At least meron na kayong ipon na para sa kanya. Or kung hindi man para sa kanya, para sa sarili ninyo, para if ever na magkaroon kayo ng mga emergency, hindi na kayo lalapit pa dun sa mga kapatid na wala naman ding maitutulong sa inyo, sabi mo, 'di ba? So para sa akin, kausapin mo yung asawa mo, itong si Chris, ipaliwanag mo sa kanya na kailangan may ipon tayo. Kung tutulong ka man, yung ipapantulong mo, yung extra mo lang, 'di ba? Yung doon sa mga kapatid mo. Kasi kung wala ka naman din, paano ka tutulong, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng ibigay yung bagay na wala, na tayo mismo ay wala sa atin, 'di ba? Yung pwede lang nating ibigay is yung excess, ibig sabihin yung sobra lang doon sa meron tayo, 'di ba? So, thank you so much Ashley sa pagpapadala ng iyong problema sa programang Talk to Mama. Maraming salamat sa pagtitiwala. Kausapin mo lang, ang lahat ng problema ay naidadaan sa maayos at magandang usapan. Diba? Ipaliwanag mo lang sa partner mo itong point mo kasi okay naman yung point mo para sa akin talagang kapag pinaliwanag mo siya ng maayos, I know for sure na maiintindihan ka nung kapartner mo, diba? Sabihin mo, medyo maghigpit ka sa pera kasi kapag tayo nangailangan, wala nang tutulong para sa atin, diba? Yan ngayon mahirap Kung tayo, tulong tayo ng tulong, sige lang ng sige kapag may hinihingi. Pero isipin naman natin na what if tayo na yung mangailangan? What if tayo na yung humingi ng tulong, diba? Sino yung naandyan para sa atin? Kapag tayo available tayo sa lahat ng tao, diba? So, isipin natin yun palagi mga kapuso, mga kabarangay. Hindi yun pagiging madamot Siguro yun yung kailangan na natin, lalo na sa mundo natin ngayon, marami nang nagte-take for granted dun sa mga tao na palaging mabait sa kanila, diba? Thank you so much mga kapuso, mga kabarangay sa pagsama kay Mama Donna. At syempre maraming salamat din kay Mama Nika ng Mama Nika Aesthetics, kay Madam Jessa Isteron ng Mrs. Jessa's Beauty Salon, kay Madam Cherry and kay Sir Justice ng Queen Jasmine Rental Gowns. Thank you so much kay Mama Nika. Ayan. And syempre sa mga staff natin dyan, maraming thank you sa inyong lahat. Mga kapuso, mga kabarangay, 2:55 in the afternoon, ako po si Mama Donna, ang inyong nakasama sa programang 3Play. At syempre, Talk to Mama pala. At syempre, susunod na po ang programang 3Play ngayong araw ng Sabado. Monday po, magkakarinigan tayo. Hulaan nyo kung saan programa. Charis. 2:55, ako po si Mama Donna. Paalam! I love you all.